10x to 100x in crypto is still possible. Anything is possible in crypto. Yun ang masaya dito sa space na to. Anything is possible. So kung 10x to 100x, may mga tokens ka na makikita na kayang gawin yan. Because when you compare the market capitalization of Bitcoin to the market capitalization of the traditional assets, real estate asset, hundreds of trillions of dollars. Diba? Stock market, hundreds of trillions of dollars. Commodities, hundreds of trillions of dollars. Diba? Kakarampot pa lang ngayon yung market capitalization ni Bitcoin. And considering na si Bitcoin has a fixed supply of 21 million, tingin ko there is a possibility na mag 10x siya. Siguro, yung kinita mo or kalahati ng kinita mo, spend it. Enjoy it. Speaking of tumaas, no, and ito minsan yung mga hype or hindi naman hype, pero it can be a possibility, especially dun sa mga nagsa-start na crypto projects. But is it still possible to still have 10x and even to 100x in crypto right now? 10x to 100x in crypto is still possible. Anything is possible in crypto. Yun ang masaya dito sa space na to. Anything is possible. So kung 10x to 100x, may mga tokens ka na makikita na kayang gawin yan. Right? May mga tokens ka na pwede makita na kayang gawin yan. But when you talk about the overall crypto market, okay, the overall crypto market, hindi mo naman kasi pwedeng sakyan lahat eh. Alright? So, kailangan mong piliin alin yung vehicle na gagamitin mo, ano yung token na may potential na mag 10x na 100x. So, puntahan muna natin yung 10x. Okay? So, yung 10x na yon, my candidate for that is Bitcoin. Okay? So, at 60,000, 10x 600,000, for me, it's still possible in our lifetime. In our lifetime, it's still possible. Why? Because when you compare the market capitalization of Bitcoin to the market capitalization of the traditional assets, real estate asset, hundreds of trillions of dollars. Diba? Stock market, hundreds of trillions of dollars. Commodities, hundreds of trillions of dollars. Diba? Kakarampot pa lang ngayon yung market capitalization ni Bitcoin. And considering na si Bitcoin has a fixed supply of 21 million, tingin ko there is a possibility na mag 10x siya. Kung 100x, I don't know. That's 6 million. I don't, tama ba? 6 million? I don't know. Okay? Hanggang doon lang ako sa 10x. Sa 10x lang, happy na tayo doon. Alright? Happy na tayo doon sa 10x lang. Kaya lagi ko nga sinasabi to sa channel ko, sa mga followers. Sabi ko, it doesn't matter if you bought Bitcoin at 25,000 per Bitcoin. It doesn't matter if you bought it at 45. It doesn't matter if you bought it at 65,000 per Bitcoin. What only matters is how many Bitcoin ang nabodega mo kapag ka nasa 150 na tayo, nasa 250 na tayo, nasa 500 na tayo. Ilan yung hawak mo? Hindi mo na kailangan mag-overthink eh pag naintindihan mo yung Bitcoin. Ang importante lang sa'yo is to accumulate. Right? So these people, balikan ko ulit yung Roland sa EDSA. Diba? Yung mga tao na nakaintindi ng potential ng EDSA nung wala pang traffic, it doesn't matter kung bumili sila noong 1981 tapos 1983 tumaas ng konti, bili ulit sila. 1985 tumaas ulit ng konti, sige may ino-offer, may binibenta, sige bilhin ko ulit. Times 2 na yan noong 1981, sige okay pa sa akin yan. Because nakita nila yung potential ng EDSA. And hanggang ngayon, kumbaga ang time horizon nila is long term. So ganun ko tinitignan yung Bitcoin. Right? So it doesn't matter saan ka bibili. Ang importante na lang pag long term ka, ilan yung hawak mo.
pagdating sa altcoins, there are still potential, mga altcoins na may potential na mag 100x but it's very risky. So marami diyan nasa mga meme coins. So I'm not into it masyado kasi dito sa mga small caps na to. Kaya I could not name anyone na any coin na na tingin ko kaya yon. Hindi ako masyado into it. Pero there will be altcoins, especially meme coins na kaya pa ring mag 100x. That's the realm of possibility sa crypto. So kung yung background mo or the people who's watching ay stocks at mag-crypto, ibang animal lang ang crypto. High risk, high reward. And even the 10x, Tito G, that's already big. Kasi to some, mag 2x, 3x, nanginginig na, uy, 2x, 3x, okay na to. So yung question ko doon, no, like in a practicality standpoint for you, especially alam mong malaki, tumaas, pero alam mong mataas na siya compared sa initial price, will you still have na hahayaan mo lang siyang tumaas para yung projected mo na 5x, 10x, or magiging masaya ka na sa 2x, 3x? Kasi 2x, 3x, okay na yun eh. Ano yung diskarte mo sa ganun? Okay. At some point, ako ang principle ko lang naman kasi in wealth creation, at some point, you need to enjoy it. Di ba? So, kung kailangan mong gamitin yung pera because you want to buy something na, for example, gusto mo bumili ng dream property mo na, right? Nothing wrong if you take some profit. Sa 2x, take some profit, kumurot ka, enjoy mo yung pera mo. Gusto mo mag-travel, pwede rin, kumurot ka. Okay? Gamitin mo siya. Kaya nga nandyan dyan para gamitin natin, para i-enjoy natin. Kasi, kung hahayaan mo lang siya na nandyan, even if kailangan mo, tinitiis mo yung sarili mo, di ba? Para saan pa na nag-invest tayo? Para saan pa na inaral natin to? Ano yung purpose? Diba? So, kung kailangan mo yung pera, gamitin mo siya for me. Pero, wag mo uubusin. Okay? Wag mo namang umusin din lahat. Pwede mong gamitin, for example, nag 2x. Siguro, yung kinita mo or kalahati ng kinita mo, spend it. Enjoy it. Diba? So may matitira ka pa rin. Para pag nag 5x, meron ka pa rin. May nakasakay ka pa rin. Pag nag 5x, may kailangan kang bilhin. Gusto mong bumili ng Lambo? Sige, dream car mo yun. Ang tagal mo ng pangarap. Bilhin mo. Let's say 50% nun, binili mo ng Lambo. May natira ka pa rin. Nag 10x, meron pa rin. So, ganun. Sa akin, along the way, you have to take profit. You have to enjoy your profits eh. Hindi siya pwedeng, sa akin personally, hindi siya pwede na iwanan ko na lang dyan. Not unless siguro sobrang dami mong pera. Diba? Not unless talagang hindi mo na kailangan yun. O wala ka ng desire, wala ka ng material desire sa buhay. Okay? At gusto mo na lang ay nandyan, happy ka na nakikita mo yung digit sa wallet mo. Nothing wrong. Again, nothing wrong. Kanya-kanyang preference. But ako personally, i-enjoy ko yan. Pinaghirapan natin yan eh.